Kasalukuyang nakikipagnegosasyon ang NFA sa India para sa pagsusupply ng bigas sa Pilipinas bago pa man maramdaman ang epekto ng El Nino. Tanong ng ilang kongresista, bakit po tayo umaasa sa imported kaysa palakasin ang lokal na produksyon? Diyan po tumutok si Tina Panganiban Perez. Sa pagdinig ng Kamara, lumabas na nasa India na ngayon si NFA Administrator Roderico Bioco sa gitna ng anunsyo ng India na magbabawas sila ng exports ng bigas. Ang India ang pinakamalaking rice exporter sa mundo. Asan pala yung inyong administrator? They went to India For negotiation, I think, of rice. there. That is my point, Mr. Chairman. Bumibili na naman ng bigas. Bagamat sapat daw sa ngayon ang supply ng bigas hanggang sa pagtatapos ng taon, aminado ang Department of Agriculture. Mas mababa ang imports ng bigas ngayon kumpara sa parehong panahon noong 2022. Kailangan daw ng dagdag na imports pagtama ng El Nino. Kung tuloy-tuloy po yung El Nino, we are recommending na sana ma-bridge din natin yon through imports. So that's why we are recommending around 500,000 metric tons to arrive between November and January 2021 so that we would be ensured of sufficient supply. Ang banat ng mga kongresista, bakit sa imported tayo umaasa kaysa palakasin ng lokal na produksyon? Puro na lang importation. Hindi na tayo na yung nabubuhay sa sarili natin. Dati tayo pa nag-export. Ngayon, import na lang ng import na lahat. Sabi ng Department of Agriculture, layunin nilang palakasin ang produksyon ng bigas sa bansa kaysa umasa sa imported. Pinabago ng araw nila ngayon ang ilang nakasanayan noon, gaya ng paglilipat ng pagtatanim mula dry season patungong wet season at pagkonsidera sa climate change. We should focus on improving the productivity of our local production. And that is actually what we aim to do with what we are doing now with the re-strategizing our rice program. Sa pagdinig, inamin din ng DA na tumaas ang presyo ng bigas. Ang average daw na presyo ngayon ng regular milled rice ay 40 hanggang 43 pesos kada kilo. Ang well-milled, 43 hanggang 46. Ang special, 45 hanggang 47. At ang premium, 50 hanggang 60 pesos. Dahil sa mga nangyayari sa mga prices ng inputs, fertilizer prices, as you have already, as we all know, umakyat siya. Tapos yung fuel cost, umakyat siya. And then ito nga, nai-influensyahan po doon sa international events. So talagang meron pong pagtaas. At nakikita ninyo, nanggagaling talaga ang pagtaas sa farm gate prices. Pero tanong ng ilang mambabatas, bakit daw nung mababa ang presyo ng palay, hindi naman gaano bumaba ang presyo ng bigas? In 2019, palay prices dropped to 7 pesos and farmers suffered the loss. And yet the retail price of rice only went down by 1 peso 50 from the previous year. So there's really something going on with the cartels. Ang panawagan ni Vergara sa DA, maglabas ng arawang inventaryo ng supply ng bigas sa bansa na parang ginawa noong pandemya para sa COVID cases. Sa ganitong paraan daw, hindi makakaporma ang mga kartel. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.